Okay, so good day again, once again. So, from here, sa Anse Chance, pagkatapos namin maglibot-libot dito sa Anse Chance, nagpunta na tayo ng Volendam. Okay, so malapit lang yung biyahe from Anse Chance to Volendam. So, konting preview lang dito sa Anse Chance. So, waffle. Katulad ng sabi ko na community ito. Enjoying the hot cocoa. Okay? So, may mga backyard animals sila. Katulad nung mga ducks. Iba-ibang breed ng ducks eh. Actually, hindi ako nakakakita sa Philippines ng ganong ducks. Pero sa kanila, meron yung usual na duck, yung kulay puti. Yung ginagawa nating Peking duck. Tapos dito, ganito yung ibang ducks nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga breeds ng ganyan na duck dito sa Netherlands. So, tinikman din natin ang stroopwafel nila. Then, yung mga hot drinks nila. Of course, chocolate, coffee, tea. Masasarap din naman. So, bumili tayo ng konting mga salubong. May mga bahay na nagtitinda ng mga anik-anik. Okay? So, ayan ang nakita natin dito sa Anse Chance. So, pagkatapos dito, so konting biyahe ng kaunti, nasa Volendam na tayo. So, ang Volendam naman ay isang fishing village. Actually, konti lang ang nakuha kong rito na photo at saka videos kasi napakalamig. So, seaside kasi to. Fishing village nga eh. So, katulad ng sa Anse Chance, ginawa din nilang tourist spot ito. Kaya lang, dun sa nabasa ko, ito daw yung halimbawa, pupunta sa giyera yung mga sundalo ng araw. Itong lugar na ito, isinasakay sa boat yung mga sundalo. Okay? So, ang pinaka-main event dito na attendan ko ay yung paggawa ng cheese. So, ito nga, si Kuya, nagsishare siya. About 400 liters of raw fresh cow milk. Once we added our milk, we're going to warm the milk up until it's 30 degrees Celsius. Once your milk is nice and warm, we're going to add rennet into our milk. Rennet is a natural enzyme, and this natural enzyme called rennet will make sure that once we add it into our warm milk, it'll start the milk to curdle. Curdle basically means that your milk will start to see, I know. We have these harder white bits at the bottom of the jar, and these parts are called the curds. They kind of look like cottage cheese, so you guys have a better idea of what they look like. These harder parts called the curds are the next layer that's on the outside. If you forgot to dry them and you plastify them immediately once they come out of the salt water bed, the cheeses are going to be super wet and moisturized from the inside. If you place it like this to age on the shelf, you will not get a beautiful young Gouda cheese, but instead... Okay, so ayun na, pagkatapos ng cheese making demo, he allowed the guests to tour dito sa kanilang factory. So, hindi naman ganong kalakihan yung factory nila. Actually, up and down lang siya. Yung sa baba, yun yung demo place nila. Sa taas, yun yung mga free taste at saka konting mga mga paninda. Dito, ang dami nating natikman. Lahat na yata ng mga flavored cheese na gawa dito sa Volendam na tikman natin. At saka lahat yung mga nakaupo na mga nanood ng cheese making demo, umakyat para sa free taste at saka bumili ng mga cheese. Marami tayong nabili dito. Okay? So, around the Volendam, so makikita mo mga shops. Karamihan dito, mga restaurant ng kapihan. Tapos, of course, yung kanilang waffle na, different kinds of waffle na paninda na tinitinda nila sa mga tindahan. Then, may mga shops din sila, yung mga souvenir shops. Marami. T-shirts, mga rep magnets, yun naman yung mga sikat dito eh. So, may mga dogs din na naglalaro. So, ito yung place ng Volendam. A very quiet village also na ginawang tourist spots. Na yun, maraming may kasi dito eh, parang pantalan.
Yan yung lugar na yan, pantalan niya, no? Dito inaano yung mga isda. So maraming mga seafoods na ino-offer dito. Kaya lang mas mura pa rin sa Philippines ang seafoods. Dito kasi mahal eh. Mahal ang seafoods. Hindi ko alam dagat na nga ito, mahal pa rin ang seafoods. Or dito, siguro mga tourist, presyong pang turista kasi. Kaya ganun ang presyo nila. Kaya again, kumain tayo ulit ng waffle. Iba-ibang klase ng waffle, magsasawa ka. Diba? So, yan din yata yung parang pinaka ano nila dito. Pinaka merienda nila. Ayan. Ang daming flavored. Okay? So, pagkatapos natin dyan, bumalik na nga tayo sa ating parking ng ating sasakyan. So, some of the photos taken, ito sila, no? Ayan. So, ayun na nga. So, fish and chips naman yan. So, pagkatapos natin kumain, nagmerienda, bumalik na tayo sa bus at pumunta na tayo ng Amsterdam. Okay? North Holland, South Holland and Utrecht that are home to about a half of the country's population. So that's the makes me think of my younger years called Amsterdam School architectural style. The buildings in this style all often have long windows. So the Southern District is the territory that lies south of the last city wall that was demolished at the end of the 19th century because it didn't protect. Just straight up, right? Yes. Yeah. They spent a part of their honeymoon here in the last week of March 1969. John Lennon and Yoko Ono. Si Ma'am, oh. Ma'am, okay na Ma'am? Punta kami sa Dahig. Dito si Ma'am sa Dahig.